43, CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Si Jesus ang wala katapusan nga manugbantay, nga wala nagapabaya sa iya panong. Padayon siya nga nagatuytoy, nagabantay ka nagapangapin sa iya panong. Paagi sa ibang pastor, tob-tob sa siyang panahon, ang simbahan, ang panong, ang katawhan sa Diyos. Dugan nga nagapangalakaton, ka nagabantala sa ginarian sang langit. Simbahan sa kahanginan. Kagkaron, yari ang inyo alagad, Father Jonas Sumagaysay. Simbahan sa kahanginan. Oras sa Pilipinas, alas 12:48 din sa aton waragwagan sa DYAF CMN Bacolod. Welcome na sa aton Monday presentation sining aton palatuntunan sibahan sa kahanginan. Aton ginaabi-abing aton mga tagpalamati sa nagalainaing nga mga parokya sa aton dioceses sa makanuhanan ng kasyudad sa probinsya ng Negros. Maayong hapon sa inyo tanan. Aton mga ginabi-abing aton mga kauturan yan sa aton Facebook, nakatune in sa ning aton nga waragwagan sa Facebook page ang aton nga DYAF. Aton ginaabi-abi ang mga kauturan dila sa piyag sila sang panay, mga kauturan naton nga nagatune in sining aton waragwagan. May hapon kids sa inyo tanan. Sa Sisnay Onog ka mga barangay nga malabutan sa aton karong nga adlaw nga pangalagad kag papalayag diri sa aton sa Bacolod, nagatamyaw kita sa maayong hapon. Kaupad natin din sa technical side ang ating technical partners kina India Inga Morgada, of course sa aton creative team si Patrick Cafitgay, gikan din sa aton broadcast center sang warawagan sang DYAF. Nagatamyaw kita sa maayong hapon. Karon nga adlaw, page sa 15, katatlong Lunes sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Medyo tigil ang init. Nagahapon, grabe ang ulan, pero kada adlaw, gabalik Japon ang grabe ang init. Sining adlaw nga Lunes, aton man kinatamyaw ang aton mga tagpalamati dira sa may parokya sang Idi Magalona. Simbahan sa kahanginan. Oras sa Pilipinas, sa 55 minutos sa likas sa launa sa hapon o diri sa takna alas 2 sa hapon diri sa ato nagwagan sa DYAF CMN Bacolod. Simbahan sa kahanginan. Ang hapon sa mga taga-parokya sa Hinigaran kay Father Fred Gamarcha dira sa may parokya sa Santa Madali Parish, Hinigaran, upon si Father Jackson, mga tumulo o man dira sa may area sa Atipulo, Pontevedra, nga malabutan sa aton nga papalagat karong adlaw, sing aton Lunes edisyon. By the way, dira man sa may Cambaros, no, ang mga tumulo o kag parokyano nga naga-tune in sining aton nga waragwagan, no. If ever nga naga-tune in kamo sining aton nga palatuntunan sa inyo nga mga i-invan, no, kay ang aton nga radio station
hindi lamang kita nagpatigayon sa aton papalagan sa kahanginan through sa agi sa aton nga Facebook page. Meron kita sing radyo man bangod nag-opera ng aton radio subong sa 11:43 sa tagsuan sa radyo. Kung ala ka mo din sa nawagin ibahin kag may nga radyo ka mo, medyo kung radyo yan, medyo kung may battery kaya, no, may battery ka, mahapos lang, no. Kaya may mairiabi sa may sur nga bahin sa aton nga dioceses nga kaysa dead spot bala, di balabutan sang o hindi agyo sa aton nga social media kay may mga area gid man nga daw kabudlay nagkakuan ang signal, no, nagdula-dula ang signal. Pero kung radyo ang aton ginagamit ko kaysa mahapos-hapos basta may battery ka lang, solved na ang inyong pagpatigayon sang pagpamati sa radyo. Simbahan sa kahanginan. Nagapamati ka mo sa sige palatuntunan Simbahan sa Kahanginan program. Ang aton nga pagpatigayon Lunes to Biyernes, but kisa hindi kita maka-attend mangod ka may mga importanteng mga hilikoton kagati ining naligad nga may nadlaw aso-aso man ang mga schedule kag medyo interruption for a while, interruption sometimes hindi nato matugunan tiamo na kisa medyo pasensya lang gid. But importante aral kita pirme ka sa mga importante man nga hilikoton. Simbahan sa kahanginan. Kamusta ang aton adlaw karon nga adlaw sing aton Lunes edisyon medyo masako-sako, no, ang pag-ibukada sa kada Lunes kay tanga mga utod naton mga transaksyones gasugod giman sa adlaw nga Lunes kag ini mga oras sang tagsubong sini mga peak hours siya medyo masako-sako. Pero sige lang, no, ang importante masuguran ta sa adlaw nga Lunes nga may kapisan kag may patigayon nga maayo kay amo gina, no, sa pagpangabuhi nato adlaw nga basta nagatinguha kita, no, maski hinay-hinay lang basta kanunay. Simbahan sa kahanginan. Okay, ang inyo ginamatian karon nga adlaw sing aton palatuntunan Simbahan sa Kahanginan program. Nagala kita si mga importante nga talakayan, no. Ang aton pipito diyan nagabase ni premis sa mga nagkatabor sa aton pamantalaan national ginatagaan naton ini sa mga papamalandong insights kag opinion. Of course, tanan kita entitled mo sa aton opinion. Kung nami man nabala nga anong mga katabo diri sa aton palibot, sa aton nga sosyudad, lokal man o nasyonal, nagapagibahin kita sa aton nga democratic process, no, pag pamalandong kay tibahin sa aton man pagtuo nga makatoliko, no. Ang aton nga pagtuluhan hindi lamang simply confined in the four corners of the church, kundi ano nga mga events nga nagkatabo sa aton palibot, nagapagibahin kita for nation building. Ang aton diri kinasuyan nga mga topiko, ano man nga mga komentaryo diri, hindi siya nga do ginapakanubo naton o gina-criticize naton ang panguluhan o kundiin mga sektor, kundi ini tanan proseso sa aton pagpakibahin. Kaya ang aton na lang bottom line diri nga contribute kita sa kayuhan sang aton nga pagpangabuhi bilang mga Pilipino, no? Kaya bilang isa ka tumulo o bilang pumuloy sing pungso dinhi, makatungdanan kita nga mapakibahin sa proseso para sa nation building sa aton pungsod Pilipinas, mga kabenan. Simbahan sa kahanginan. Nung dumanyo ang presidente sa Amerika atong ginasasida niya, think what you can do for your country. Do not think what the government can do for you, but rather think what you can do for your government, for your country, no? Hindi lang nga maminsan kita anong mahimo sa gobyerno sa aton, kundi importante man nga maminsan kita patigayong kita para sa iwan sa aton nasyon, no? Di lang niya nga ang nasyon na niya aton ginasugo o demanda nga may himuon sa aton particularmente ng aton gobyerno, kundi kita man anong mahimo naton para sa aton gobyerno. So bahin na sa aton proseso nga nagapagibahin kita sa mga proseso para matugunan ang mga problema. Kaya bilang pungsod, may obligasyon kita sa pag-contribute para sa maayo, no, ang manginbahin sa solusyon, hindi manginbahin sa problema.
Simba sa Kag kahanginan. bilang simbahan, kag bilang tumulo, bahin na sa aton pagtuo, no? Pagtuo naton nga mga Katoliko nga nagapakibahin kita para sa kay Juan, no? Nga nagahalin sa aton pagtuluhan nga mga Katoliko. Muning aton nga mga obligasyon, no? Kaya nga aton nga Ginoo sa aton simbahan nagahambal nga sa mga pagtulunan nga ang pangabuhi naton kinahanglan magkapagibahin kita para sa kayuhan sa aton isig ka tawo, no? Tiyan mo na gani may mga kasuguan ang mahal nga Dios kana sining nga higugmaa ang Dios sa bugos mga tigipuson, sa bugos mga nahuna, etc. kag higugmaa ang imo isig ka tawo subong sa imong kalingon. Sinang gugmang ina gina-concretize ta na sa anuman nga propesyon, anuman nga bukasyon nga sa imo nga nagapagibahin ka para sa kayuhan sa imo isig ka tawo para sa aton nga bilang mga Pilipino, mga kabenan. Simba sa kahanginan. Sige, ang aton oras sa 2 minutos sa kaligan sa launas ng hapon diri sa Baragwagan sa DYAF, CMN Bacolod. Simba Istoryahan na rin parte subong sa ining padayon subong istoryahan sa aton gobyerno nasyonal. Ini padayon nga hidwaan kagati nagapati kita nga by this time medyo magkanay-kanay na ni Guro kay nagaplano ng aton Pangulong Bongbong Marcos ang Malacanang nga they're going to have a special session kag kung once may special session na matumbukan na ning problema parte sa 13 ni kay mo ni pinakadako nga isyu nga nagdivider ang Senado. May arang Senado nga de facto kag de jure, no? Abon siya nun, may arang nga Senado nga sa hubon ini ni ining pinakahuli subong nga grupo kay Judge Katsailan Senador Win Katsailan Black and the Alan Petit Cayetano Black. So may amo ni nga duha ka klases ang Senado ang aton nga gobyerno. Until such time ining subong ginatinguan nga matumbukan ining impasse, no? Ining impasse sa aton Senado kag tuloy-tuloy na nga makahimo sa iyang ulubrahon ang dapat matugunan aning mga pangsyonaryo o hilikoton sa aton nga Senate mga kabenante. Amo na nga, no, anytime from now I think ang aton Malacanang deklarar o magahatag sing instruksyon for a special session agon nga mahimuon mahimo ang mga bahin dira. Of course, tinapatigay naman ang chairmanship, no, sa liderato ni Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore nga fill in na ang mga chairmanship kag maka-move on agon matalakay ang mga nakabingbing nga mga proposed bills maganan. Diba nga niya sa third reading na gani, no? Kag ining mga paghatag sing tugon sa commission appointments sa mga generals nga they should be promoted or i-promote sila pero tungkol sining mga problema sa Senado daw hindi matuloy-tuloy tungkol sa mga ining personal lang nga mga ginahimo subong sa tunga na nila ni Alan Petit Cayetano mga kabenan. Simba sa kahanginan. Yan mo na, damo pa sa mga dapat din nga makasuguan nga dapat aprubahan, dapat din tugunan, ini mga importante nga mga bills manan, ini mga hagna bala nga dapat natugunan kasubong bisang freedom of expression o freedom of information bill nga mangin kasuguan na ini mga anti-hospital detention kag iban pa nga mga ordinary bills nga sa ordinaryo nga sesyon sa aton mga sa aton Senado, sa aton mga senador, amo ni ila business. Di karon na lain ang nagagawa nga business, monkey business ang gatiluhaw subong, no? Dudumay to tatlo ka adlaw nga daw nag-antala. Tidako to nga seat box sa aton Senado. Ti malaw ay pagidi tungod kay kung hindi ni masoresolve as much as possible. Ti kadamo sang mga problema. Imagine may mga pila na gani ka mga civil society groups dito sa Metro Manila nga nagasilingan may mga naga-withdraw na ganing negosyante sa mga malls tungod kay ang problema sa ekonomiya amo ni ang dako nga impact, dako nga resulta sa ning ginahimo sa Senado sa magtimbang nga mga grupo.
labi na gid sa ining grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, mga kabanan. Simba sa kahanginan. Iyang asersyon ni Alan Peter Cayetano, asersyon ni Alan Peter Cayetano, ti siya ang legitimate nga Senate President. Wala man na Japon wala man na sang question dira kay ang pag-opera ni Senador Win Gatchalian ara man sa punto sa tawag na pag-asumir lamang sa isa ka posisyon nga bilang pro tempore as Senate President, no? Hindi nga Senate President kabilugan kay ang Senate President nga ginatungo dire magahalin gid sa 13. Tindorsing ini, no, which is recognized by the law, kaga it has a jurisprudence, kaya mo niya ang hambal nga asersyon sa grupo kag sa timbang nga bahin sa aton nga mga senador sa ini nga bag-o subong nga mayoridad sa Senado, mga kaibanan. Simba sa kahanginan. Kasubo lang malakay tungod nga dapat ani, no, ma-resolve sa as much as possible. Kung aton tulo ko laman ni pinulitika ini, no, ang maigo dire, ang masaktan dire, ang ma-fear dire, hindi kung sino bali manan sa mga senador dire ang ila diya mga political agenda, ang ila nila mga personal interests, but ang labing masaktan dire kag ang apektuhan dire si Juan de la Cruz, no, ang aton ekonomiya, ang aton pagkahimtang, no, kay kadamo dira sa mga problema nga dapat tugunan. For example, ini natabo sa Davao Region, ini natabo nga 7.8 nga linog nga nag-struck dira sa may Davao City, ti kinahanglanon na sang supplemental budget. Ti talakayo na sa Senado tani. Ti paano matalakay na karon kay ang istoryahan ta subong, no, parte Japon sang duha ka grupo, no, tiyan mo na kinahanglan nakakadapat gid lang dapat mapatigayon ang Pangulong Bongbong Marcos sa isa ka special session agon maistoryahan ang problema labi na gid sa pakinahanglanon sang natabo dira sa may Davao Region, mga kapilan, parte sa natabo nga linog na 7.8 damo sa nakaramatay. Ti dapat tugunan ng problema nga ina matugunan kung matagaan sing isa ka special session as soon as possible, mga kauturan. Simba sa kahanginan. Ini ato mga senador amo ni taning ato representante nga magahimo sa mga desisyon kag nagkakadapat labi na sa mga problema nga ato ginabatubang ti gabay pang sa madasig nga panahon, no, unta taon yun na, no, unta taon yun na dang sagay pasaway pumuluyo. Kaya ang inyong ginahimo labi na sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, doy ti giveaway na doy, giveaway naman ay o giveaway kay hatag na kaklaro man ang imo liho kagiho mo daw, hindi naman ni baka pumuluyo mo. Klaro nga daw ara ka na sa partido-partida na lang ang imo dira nga mga liho kagiho, no, hindi na makapumuluyo. Ti masubo na kung mapalayo ni nga sa isang agenda kay apektado dire ang aton pungsod Pilipinas kung pagkabalan ekonomiya, mga kabanan. Simba sa kahanginan. Sige, tulungan sa 11 minutos kalikan sa launa sang hapon diri sa waragwagan sa DYAF CMN Bacolod. Simba sa kahanginan. Samtang nagaulan init na subong, grabe ang init kong kaisa, grabe man ang ulan. Anyway, kasunod naman kita sa rainy season mo. Nagasulod na kita sa tig-ululan, isa ka panugyan, nga ginahambal sa aton mga kauturan nga tani nung aton basura, labi na gid ang ice swims bala, no, ang ice swims ni. Ako mismo bilang paroko sa amon parokya, naka-experience ko sa pagkadelinkwente sini nga sa isang koleksyon dira. Tiya mo sa amon parokya, 3 ka semana gid daw ko basura. Ti hulat pa di bala gahulat pa balaya bala nga sabayo now, gahulat pa balaya bala nga mamuno kita balahaw nga supposed to be inyo na obligasyon. Taga-basura galing sa amon simbahan, hindi man nagani basura sang kung sino nga membro sang parokya dira, kundi basura ni sa pumuluyo. Tigani, ginahimo man amon bahin, ginasegregate namon, ginaputos namon sa plastic, pero ang natawag nga schedule sa pagkuha ay gabarakang man sa social media yung schedule, pamangkot galing nga ang galabay lang itong truck ang wala maginahapit. Di kabay pa nga hindi kita hindi ta bala mag-delinkwente.
Huwag mo ko kapati sa mga storya nga, Father, may pinilian na sila. Father, may amuni, may amo sila. Huwag mo katapati sila, no? No, kaya kapati kita nga, kung ano yung schedule nila, ginahimo na sa aton nga mga gitagaan obligasyon, di bago ng aton subong ining garbage contractor sa aton syudad, di may nakamuno sa akon gani nga mga mga pumuluyo dira sa may sa divisions nga daw kisa hindi man makuha ang basura. Di ako nag-experience ko mismo sa amon parokya. Kundi mo pag munuhon sa barangay, kag hindi paglihugon sa amon pisan sa barangay, ay may luning marti nga kinuha ay sa basura. Simba sa kahanginan. Kami pa subungan na ulan init, no? Kung ang basura, ulanan, initan, ti ka hindi maayong ginapabayaan ina, no? Pati kita nga bagon tani ang aton nga contractor sa pagpanguhay basura, kaya pati kita nga mangin effective tani kami efficient kag matugunan ang mga problema sa basura din sa aton syudad. Dulain niyang senaryo bala. Ti kabay pa nga di makita bala mag-ugtas bala kay kun makamuning ka pasaway kamo dira ti anong bosi ganon sina. Simba sa kahanginan. Okay, ng oras sa 12 minutos ang liga sa longas ng hapon dito sa Baragwagan sa DYEF CMN Bacolod. Simba sa kahanginan. Belated happy birthday kay Father Dominic Diramas, no? And of course, sa palabuton nga pizza 23, makasulog si Father John Rixie, padparan sa niya kadlawan. So, in advance, we would like to greet you, my brother, no, sang happy birthday kid. At the same time, ang ako ng bulano, si Father Bilarmino Rini Obordo. He's going to celebrate his birthday this coming 25th, bulan sang Hunyo. So, i-anticipate naton nga inikadlawang hindi mangin malipayon para sa mga kaparian naton nga magasaulog sa ilakadlawan kag ang wish naton more birthdays to come, more blessings, no, and long life, no. That is why kapila naman ni ang tilaman ka bandihadong no, spaghetti kay tiyang spaghetti pang long life na mo, no, symbol sang long life. So we will always wish the best mga sa aton mga kaparian kang tumuloo nga nagasulog sila kadlawan sinbulan sang Hunyo, mga kaabiyanan. Simba sa kahanginan. Ang mga kauturan naton nga sulog sila nga anniversary sinbulan sang Hunyo sa pagkapari, of course alabuton nga page sa 19 si Father Leo G. Alaras, no, sang OER. And then Monsieur Joey Hemera is going to celebrate his priesthood in bulan sang Hunyo sa palabuton nga 22, no? Monsieur Joey Hemera, at the same time si Father Roming Tumonong, and then 22 niya mga kauturan mas malipat ka mo sa mga tanan nga nakakilala, tanan nga mga suod nga abyan kag friends sa mga kaparian kada Monsignor Joey Hemera kag Father Roming Tumonong. Take note sa inyong kalendaryo, no? Basta gani mga aniversaryo, birthdays na damo sa tutumuloong nga maaluan kag they really want to express their appreciation sa ilaman nga mga kaparian nga ila ginakahamutan kag ilaman gina buligan ining adlaw ni. Take note for their birthdays and for their sacerdotal anniversary sinibulan sang Hunyo, mga kauturan. Simba sa kahanginan. Okay, oras sa 18 minutos or 15 minutos sa liga sa launas ng hapon. By the way, ang naligan nga semana, isa sa mga ginahatagaan ko highlight, iniblang natabo bilang mga balita nga bahin sa aton pagtuo mo. Kaya importante may nga balikan nato ni siya katungod kay bahin sa aton nga pagtuluhan nga Katoliko bilang Kristiyano. Ginapahanom doon sa aton sa aton nga simbahan na binigid ang pinakamataas nga prinsipyo nga ginatudlo sa aton pagtuluhan nga Katoliko, ang paghatag bilidhon sa kabuhi, ang paghatag respeto sa kabuhi. That is why ang alay sa Papa Pope John Paul II nagahambal parte sang humanibiti. Ini may kantanan sa paghatag sing kadungganan kag hatag bili sa pagasagrado sang kabuhi, no?
At so sa panahon nga buhi pang sa Papa Pope John Paul II, atong mga asod-asod nga mga pronouncement kag mga dokumento nga may kangtanan sa paghatag sing bili kag paghatag katahuran or paghatag pagpakabalaan sa kabuhi, no, amo ni ang gina-highlight sa simbahan. Ti ini mga problema subong sa aton nga panahon nga daw kadamo nga mga makahalanguyos nga mga balita kag maka siligdi nga balita. Hindi balita nga pinagsanay lamang sa mga nga mga persona, kundi ang nagakalaga sa kabuhi, ini mga inosentes, ini wala pa bala matawo, o ini natabo dira sa may banwang tubuso, nga isa naman dira ka bata, nga lapsag, nga sinunod sa sako, sinubayan, may lang kay wala dulaan sa kabuhi. Ini tanan, mga ginapamuno naton, kay ini nagapakita nga kumaamo ding utura sa panahon ng subong nga daw kahapos lang sa aton magkitel sa kabuhi, mga lapsag, mga inosente, aton naligan nga mga binulan, aton matalakay diri. Tublang natabo nga mga fetus nila nga sapuan sa putataytay, bata nga napatay sa economic highway, ang bata nga ginbilin nga may cord para pang umbilical cord, umbilical cord sa iya nga lawas, sa puwan dira sa may tabunan, kung wala nakitaan sa manog pahalab sa karabaw, nagahibi, wawaw o nagahibi ang bata. Inatanan mga makahalanguyos. Kaya nga man, hindi mo kayo mabatas gani isa lang mo ka mga pet lovers bala, di mo na yung mga pet lovers na ito, tanong ni ka mga mapinalanggaon sa kuring, sa ido. Pero ang tao mas labi pagig kabilidhon sa mata sang Diyos. No, ti ilang mga pitos sina nga daw kahapos lang naton ipang haboy sa basurahan. Initanan mga palatandaan nga daw nadula ng aton nga pag kahadlok sa Dios, nadula ng aton pagkahadlok sa natawag nga kasalanan nga makahalanguyos nga mga sala. Tini man sinting nga mga gamay nga kabataan o mga pitos manda, wala man sing sala. Wala man siya sala nga dapat naton sila kitilo na kabuhi ini. So isa sa gina-highlight sa aton nga simbahan, doon duman naton anay nga obispo, Bishop Vicente Navarra, as he was so particular about the preservation of life and the sanctity of life. Ti ari gabalik naman, gabalik naman. Do ginaanlay kita aton sa panahon ni Tatay Digong Duterte, nga lang na pang panas lang ang kabuhi bala. Doon duman ito mga kaso sa illegal nga droga, nga damo na kalamatay, kag ang masakit, kag ang masubo, nag-influensya sa aton na kultura nga patya na, kay adik na. No, tita na dalata na, nga daw kahapos lang dula sa kabuhi, kag ang masubo kay ang natawag nga social conscience, kag ang publiko, daw hindi na kita disturbo sa mga nakalamatay nga mga inosente. Simba sa kahanginan. Tiniya mas lala pag iniya kay nga maya kay balanon gani nga makapatay ka lang kuring busit, no. Makapatay ka lang kuring busit, no, di ba la? Natuluan ta sa atong mga ginikanan, hoy, hindi pagpatsang kuring nga kay siyam nang kabuhi, ka makapatay ka kuring busit, no, ang kuring busit kung mapatay, di mas labi pag kabusit kung ang aton mentalidad pamatay na sang kabuhi nga mo ang tawo. Simba sa kahanginan. Yung muna liwat kita sila panumdong mga ginikanan nga ining mga sitwasyon ini dapat natutulupang doon. Ikaduha, ini sumong balita man parte sa mga aton nga mga taga Philippine National Police, no, ini balita sa pagsaka sang kaso sang illegal nga droga kag ang pagsaka sang mga ibulbado sa illegal droga diri mismo sa aton rehiyon. Nagasiling ang aton otoridad, ang aton Philippine National Police Region 6, no, makawanan, of course wala naman kita inayara na subong, no. Nagasiling pabata ang mga imbulbado sa illegal nga droga. Basta noon, hindi nga pabata nga nagahubin, kundi bata na gani, nagapartisipar. Medyo alarming ini kung amo ini nga balita nga hatag sa aton kay kabalo ka mo ang mag-amuni nga size ang sitwasyon, nagapakita lang kung kadamo na sa nagapartisipar sa legal nga droga kag
nagapabata nga pabata, gusto nga nubo ang edad, nga nubo ang edad, dako di pala makutanon, kamusta na ang aton mga tagsa ka pamilya sini. Di ka pakita niya kung ang isa ka kabataan, isa ka bata, nag-intra sa di maayo, ti nagapakita nga nagagabok na, nagawiki na ang pundasyon sa mga pamilya, o hindi man tanan. Pero palatandaan ni siya nga kung amo ni problema nga ang naga-involve sa illegal nga bisyo, illegal nga druga, nagahubin, nagapabata nga babata, ti alarming, no? Kang nagapabata man, mga kabataan nga nagabinusong, ti aton ginabalikan liwat ang reminder sa nga simbahan naton, sa aton, nga liwat naton ibalikan ang aton nga tagsa ka mga puluyan, ang aton panimalay, nga kung amo ni sitwasyon, ti medyo makatalagang, no? Dili ba na ginaton ginabalik sa aton nga pagtuluhan, kakun ang aton pagtuo nagaamat na karumpag, posible man gaamat man karumpag ang moralidad ng sense of what is right and what is wrong. Ti medyo amuning aton nga pahanumdom. Ti no wonder kung ang mga institusyon kasubong sang pamilya o ano mga institusyon sa aton nga sosyedad, gobyerno, simbahan, apektado na kung ang pamilya nagagabok na parte sa anuman nga mga nagakatabo nga malain una nga naigo dira ang panimalay. Tugod yung kabataan nini, alam na salin sa pamilya. Di ba lang mga kabiran? Simba sa kahangin. Di mo ning aton subong nga taga-adol pangaw sing aton nga Monday presentation, agon nga liwat naton nga ma-empower ang aton panimalay kay ti ang mga gakatabo sa palibot naton. Kabili alarming, no? Kag makahalanguyo sa una kung makabati ka lang ibalita nga may mapatay na pinanguros sa gani. Kapag Diyos ka, kaya hindi kinaandan mo. Pero subong rin daw, makabati kaya bata gin patay, bata gin lugos. Itong natabo sa may Metro Manila, itong isa ka bata nga 10 anyos sa gin lugos sang lulo kag sang tatay. Daw hindi kita makapatis na. Kaya these are parang very abnormal, no? Dahil hindi na bala balita bala nga nga daw maka very horrible, no? Katama ka alarming. Ti I don't know, amo ning nga kinahanglan balik kita, no, sa siningasay isang papamalandong sa kaimtangan sang aton tagsa kapuluyan, mga kabinan. Simba sa kahangin. Okay, oras sa 22 minutos kaligas sa launa sang hapon diri sa Uragwagan sa DYAF. Mabalik kita matapos ng panumdom. Standby. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang inyo estasyon sa kahanginan, DYAF 1143, nagapatigayon sa adlaw-adlaw nga tanan sang iyang misyon sa pagpahibalo sang mensahe sang simbahan. Kag ang DYAF nagatinguha nga makalambot ini sa halos tanan nga pwede niya malambutan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental o kung hindi gani sa bilog nga isla sang Negros. Para sa inyo nga bulig, kag kung anuman ang inyong matanyag nga bulig kag suporta sa evangelizing mission sang DYAF 1143, mahimo lang ninyo personal nga madulong sa Waragwagan sini nga yara na hamtang sa second floor sang sini nga building, corner San Juan Rizal Street sa siyudad sang Bacolod. Ang estasyon sang DYAF yara na hamtang sa kilid sang Bishop's House. Mahimo man kamo makapanawag sa telepono 475
Kag mahimo man kamo makatawag sa cellular phone 0906-453-1921. Kag ang pinakamadali nga mahimo nyo himuon amo ang pag-scan sang QR code nga inyo makita sa inyong mga screen sa karon. Para sa inyo bulig, sa liwat, mahimo lang magpanawag sa cellular phone number 0906-453-1921 o kung magdaya lang sa inyong mga landline 475-0428. Madamo gid nga salamat. Diyos ko. Kamuntik ko na siyang ipabort. Ang ganda pala niya. Sorry, baby. I love you. Handog ng Diyos ang buhay. Tanggihan ang aborsyon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Sininga Estasyon. DYAF 1143 Semen Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Today is Friday. Friday na naman. Friends, let us enjoy to the max. O sige na, makanta pa kita. Vince, Yo! kinakonsensya ako sa kanahimo ta. Sa nagligad nga semana, naagahan mo kita sa happy-happy. Natural lang niya. Kahit luway na sa atong mga ginikanan mo. Isa pa, wala man sila makibalo sa atong ginahimo. Amo gani, nga mas natublag ako, kay sila nagabaka-baka. Pagkatapos, wala ko nagaseryoso sa akong pag-eskwela. Hindi ba nga dapat kita mas maging responsable kay ginasaligan kita? Korek ka dyan. Sa kada kahilwayan nga ginahatag sa aton, ini may kalakip na responsibilidad. Ang responsable sa mga magagmay nga butang, maging responsable man sa dalagko nga butang. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Sininga Estasyon. DYAF 1143 Semen Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Simba sa kahanginan. Okay, balik sa aton nga pagpakalagad karong adlaw sing aton Lunes edisyon sa palatuntunan simbahan sa kahanginan. Ang aton oras sa 31 minutos nakaligad sa launa sa hapon diri sa waragwagan sang DYAF CMN Bacolod. Simba sa kahanginan. May hapon kay nang Budik Ricafort sang silay no. May hapon gid sa inyo dira nga naga-tune in sining aton nga waragwagan labi na gid sa aton Facebook page sang DYAF. So pakinbulahan man siyo dira dali lang fiesta sa Agosto no. Agosto sa may San Gian Maria Vianney sa may Domos Dei. So we anticipate naman ang mga schedule nila bukod kay sa kada tuig ang mga bikaryato nagapatigayon sa ilang sponsorship when it comes to masses, novenaryo sa may Domos Dei Silay no ang sato patron nga St. Gian Maria Vianney. So ini mga kauturan naton dira sa may Domos Dei kasubong din ng Budik Ricafort nga nagapangalagad dira sila. So we appreciate so much sa inyong presensya dira. Kita dira sa fiesta no sa inyong mga preparasyon para sa palabuton nga man nga Agosto. Kay sa bulan sa Agosto ni fiesta sang mahal nga sa to patron St. Gian Maria Vianney.
Anyway, so salamat kayo sa inyong pagpamati dire kag pag-tune in sa aton waragwagan sa DYEF CMN Bacolod. Simba sa kahanginan. Aton man kinapahibalor sa inyo simulan sang Hunyo ang mga palabuton nga kapistahan sang Santo Patron St. John Baptist, no? St. John Baptist the Baptist sa may parokya sang Bago sa liderato ni Father Gismar Manato, of course Father Chow, no? Sa may Bago City. Tila fiesta sa palabuton nga 24. And then napunta tayo sa palabuton man nga 24. Ang Punta Taytay Chaplaincy, they're going to have also a fiesta sa palabuton nga 24 sa bulan sang Hunyo, no? Ato ni Sayran ko nga mga oras ang ilang misa konselebrada sa palabuton nga 24 sa bulan sang Hunyo, mga kabenan. Simba sa So, kahanginan. may mga dokumento may mga mensahe kamudira nga gusto ipalangat naton for public service. Ipadala ninyo sa aton nga Facebook page sang DYEF. Aton basahon ni kag pwede tayo lawag ang mga importanteng serbisyo publiko kag padangat labi na sa pamangalagan sa aton mga tumuloon. Okay? So, panayon kita sa aton talakaya karong hapon sing aton nga palatuntunan ang simbahan sa kahanginan ti aton na istoryahan ni parte sa posible nga ini mga inadlaw o basi anytime from now ganunsyo sa aton nga Malacañang ining special session kay amo na ginman na ni ang remedyo tungod kay daw hindi kin man magpamati ini mga senador labi na sa Cayetano Black ining pag-impas nila bala, no? Tigwa ni impas ito ni, no? Ano lang antala porsyon na ni matawag mo. So kinagiit diri ang numero nga 13 tungod kay amo gimani ang lucky number nga makasiling ka bala nga there is a kind of 50 plus 1 businon nga ang ginahambal sang aton konstitusyon nga sarang makapili sa mga maging presidente sa Senado based on the law nga ginahambal sa aton nga 1983 Constitution nga ang 50 plus 1 na base sa 13. If ever there are 24 members of the Senate and half of that is 13. No? Pero may mga jurisprudence man nga nagahambal nga pwede 12. So daw ka na-impasse bala, wala ni matugunan. This is an internal affair, an internal situation sa Senado. Kag daw hindi man makahatadayon sa panugda o kondisisyon ng Korte Suprema kay ti guro may mga proseso paniguro nga dapat himuon dire agon nga maka tagaan si tumbok. So ang himuon dire kay ti may equal footing ang tatlo kay equal branches of our government, di ba? Mo judiciary, ang legislative body and the executive. They have equal footing basta tawag nga powers mga kabenanti amo na nga nag-amu ining pagkahintang ini, no? So tub san kaga ining papangita sa pamaagi ni Senador Piti Cayetano agon nga padayon niya ma-assert ang iya man kinamatarong bilang Senate President. But anyway, ang anuman diri nga mga intensyon maayong man kon malain o ti kon aton tanawon sa punto de vista ni Senador Piti Cayetano ti ginapresyum naton ni nga iya handom para pumuruyo ang iya intensyon para pumuruyo pero ang kitaon sa takilid kitaon sa kurbada apektado na aton nga ekonomiya, apektado ng aton nga pagsenaryo bilang mga Pilipino. Simba sa kahanginan. Hindi ko palayo ni siya matawag nga impasi ni sa Senado, teryo ang gipakatuban nato sa problema dira sa may Davao Region ining pagtayog dira sa area sa General Santos ining nagdigan lang 7.8 di ka kinahanglan isang tugon, nakinahanglan isang bulig, nakilala ning maggiho kang magpatigayon sang transaksyon ang business ang ato Senado agud nga makapagwa man sa lugar pundo agud ang ekotibo maka himo man sang iyang trabaho kay ti unagid talakay diri sa mga kasuguan nga para matagaan sing tugon financially, economically ang mga taga Davao Region, mga kabenan parte sinatabo nga linog dira nga makabig ini sigani nga daw the big one bala dira sa may area sang Mindanao. Simba sa kahanginan. Isa lang ato ginapangayo atali as much as possible or as soon as possible unta to na no kag
magpungkuanay na kita, no? Magpamatiay na kita. Kay asod-asod ang ining mga problema nga ini, ti palayo lang pasulod pa kita sa rainy season. Ti wala lang dugay ginagyan kita sa mapasko nga linog. Palayo lang kung may mag-abot pagidbi nga isa naman kalinog, kag amo na ang linugay duda sa Senado. Way pa nag-abot ang 7.8 ka linog, may linog na daya sa Senado mo. Linog sa diin, linog sa naligad lang nga mga hitabo ton. Doon dumay to mga linupkanayda, tiniruhayda, singitanayda, dibatihayda, lagsanayda, amo rin linog sa Senado nga nag-aapekto sa pumuluyo mga kabenan. Simba sa kahanginan. Mahulat pa kamuda, palayo lang nga basi ang Senado linugon. Naamo na ang aton nga hindi gusto matabo. Kay ang aton nga gusto matabo, maganan, nga sa matistimprano nga tinion, ma-resolve ni, ma-resolve na ini. By the way, ang China gali, nag-ban gali kay Kwano, kay Gibo Chidoro, no? Nag-ban sa iya. Isa pa ni mga international kag external threat sa aton nga pungsod, sa aton gobyerno. Kapakita na nga makanan, nga kung mag-amo ni kayong tangan sa Senado, kaya di matugunan, as soon as possible, di nakapakita ni isang aton nga kainaan, kag napakita ni isang aton liability bilang isa kapungsod. So, kabay nga ang mga senador naton, anytime from now, no, makarealisar na, no? May isa ka senador subong, si Senador Joel Villanueva, doon nakabinag-binang masiguro, nga ito naligan nga 3 adlaw nga doon na stalemate to. Nagsiling siya nga magpatawag ang Pangulong Marcos sa isang special session, matambong siya. So what does it mean, no? Amat-amat no, nga makalambot 13, kaya kung malambot 13 ni solba na, no? May post na ni ko si Senador Alan P. Cayetano kung mag-13 na subong ang senador, kag masolve na, kag marisolve na ang ining numero 13. Simba sa kahanginan. Okay, ng oras sa 40 minutos sa liga sa launa sang hapon, diri sa ragwagan sang DYAF, CMN Bacolod. Simba sa kahanginan. Ang ining party naman pagkalan sa ining nagdigad na balang nagdigad balang Independence Day. Katahom kay ika-128 na kalino ang pagsaulog nato na ligad nga Independence Day. Pero ulihin naman iniya kay tapos man to'y pizza kisi na subong. Isa lang guro ka palagas lang nga ginahandom na to, nga totoo gidya independensya bala. Ang independensya sang panahon nga ginugako kita sang Espanyol, no? Tapos na to ginasaulo na to ang kahiluwayan, ang bugay sa kahiluwayan sa aton, no? Pero ining kahiluwayan ni dapat naton taning ibutan sa kung maayo nga ibutan nato di sa maayo nga pagkahimtang kay kung abusuhan nato ng kahiluwayan, kasubok abi nga daw wala na kita sing banta sa kahiluwayan, no? Aral sa to ng kahiluwayan ini, kay ginpangginmatyan ini, gindagaan ini, gintrabaho ini sa mga unang Pilipino, nagbuhis na sing dugo. Pero anong naman nga klase sang kahiluwayan ang atong nasigitan subong? Hindi kahiluwayan sa panahon sa Espanyol na, no? Although mayroon pa kita kahiluwayan na singgit subong, kahiluwayan gikan sa imbesyon sang o amat-amat kay imbesyon sa China sa aton, kay tiling West Philippine Sea, banta ni nga gapakita nga amat-amat naman nga mabalik ang pagkuha sa kahiluwayan sa aton. Aside from that, ining reminders ang natawag nga independence sa isa ka pungsod when it comes to sovereignty, nagapangatubang pakita ato sa walay kahiluwayan sa korupsyon, walay kahiluwayan sa pagkamangmang, bangod kay ang aton panggobyerno politikal, naguot kita aton sa matutuod nga espiritu sa panawagan sa kahiluwayan. Simba sa kahanginan. Yung muning aton sikitan man kahiluwayan sa kamangmangan, no? Okay, damo mga Pilipino nga supposed to be dipinsahan niya ang soberania, dipinsahan niya ang pungso Pilipinas. Tiriyo, may mga Pilipino yung maka-China ya mo. May mga Pilipino yung hindi lang yung ordinaryo ka Pilipino. May mga pila ka mga opisyalis sa atong gobyerno nga ang ilaya niya China. Kundi anong kahulugan sang independence dito kung mag-amo sila? Hindi kita magbunga kung sino na sila, pero kitaon sa litib sang aton nga pananawan nga may mga amo ni nga Pilipino, panahon sila mga chinador.
Tiyan mo na, no, sakit ina nga, what then, magin anong kalugar sa aton pagsaulaligan nga June 12, sang tawag nga Independence Day, kung mismo kita yaton, nagatunga kita sa tawag nga prinsipyo, ining issue sa West Philippine Sea, issue sa kinamatalog ng soberenya sa aton pungsod, nga wala man ta nagtindog na gani nga aton-aton lang. Ang mga pungsod nag-legitimize na pag isa sa arbitral ruling, mismo ang The Hague ang UNCLOS nagdeklara sina nga bahin na sa aton nga soberenya. Di karon kami mga Pilipino, ya karon nga gipilit aton nga supposed to be they are the voice of Philippine people. Sila ang defender sang aton nga soberenya kag sa aton nga kailwayan. Ayari ang huning nila ya maka-China. Simbahan sa kahanginan. Aside from that, ang kailwayan nga sigit aton, kailwayan sa korupsyon. Kailwayan sa korupsyon, hindi lamang ang pananawa nato sa mga Independence Day or adlaw sa kailwayan, hindi lang yung atong tiyempo nga ginakumirar naton nga atong anay mga Espanyol nga naghugakom sa aton, kundi at present ang kailwayan ini nga palayo nagahatag sing kalisod kag kabudlayan sa Pilipino ay ining problema sa korupsyon. Tita ni makapasata din sa mga anti-political dynasty dai. Makapasata din sa mga layibala nga tagaan tumok ang kailwayan sa Pilipino. For example, ini problema to sa aton pungsod, korupsyon. Kaya anong mahimo sa atong opisyalis, butangan tani sa mga layi, agon nga matagaan ginsing tutuod nga kasiguruhan nga we are pro-independence paagi sa mga layi nga pinahan ang mga kauturan naton nga mga senador o kung mga opisyal sa gobyerno nga nagahimo sa mga kalakasan when it comes to the issue o problema sa korupsyon. Simbahan sa kahanginan. Amuni kailwayan man ato niya ginatalaw sa aton panahon subong niya. Nga mahinuway na kita tani sa di matani instant kundi maskin inanay lang bala. Inanay lang kay naguot kita aton, no? Nagaid kita aton wala kita sa kailwayan sa tawag nga korupsyon. Kay ang korupsyon ang iya sina nga konsekwensya kag bunga kapigaduhon sa pumuluyo. Simbahan sa kahanginan. Okay, doon sa 43 minutos sa kaligad sa launa sa hapon dito sa Baragwagan sa DYAF. Okay, babalik kita madali ang matapos ng panomdon. Standby! DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Sang Kubos, magapalayag sa kahanginan, alas 9 sang aga hasta alas 10 sang aga, Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Inidala sang Caritas Bacolod Social Action Center. Magabulig sa mga kubos kag sa paghatag igdalupangod sa sosyedad. Ini ginapangunahan nanday Sir Raymond Pandanduyan kag Reverend Father Julius Espinosa. Alas 9 sang aga hasta alas 10 sang aga, Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Tingog sang Kubos. Simbahan sa kahanginan, magawaragwag alas 12:45 sang hapon hasta alas 2 sang hapon, Lunes to Biyernes. Ginadala sa inyo ni Reverend Father Jonas Sumagaysay. Magapadayon sa pagtuytoy sa kahanginan. Upod kita, simbahan sa kahanginan.
DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Simba sa kahanginan. Okay, muling sa aton nga pagpangalagad karong nga adlaw sing aton Lunes nga edisyon sa palatuntunan simbahan sa kahanginan. Ang aton oras 48 minutos nagalikan sa launa sa hapon diri sa Uragwagan sang DYAF CMN Bacolod. Simba sa kahanginan. May hapon dira sa mga area dira sa medyo remotest area na sa parokya sa Hinigaran dira sa mga taga Kandumaraw, sa area sa may Aranda, no, nga si Father Bong sa may area sa Aranda, no. Nagatamyo kita sa mga hapon, kamusta ka mo dira nga mga tumuluo, nga pamati mo ko nagapamati makamo sa aton nga radio station. Malabutan niya sa inyong signal dira, no, wish kita nga sa gihapon maaya kamo ara kamo sa mga kantangan sini mga tinion, mga kabenan. Simba sa kahanginan. Kinikad na nga inadlaw sa pagsaulog sa Independence Day, nakalabay kita sa may siyudad sang Silay, no, sa liderato ni Mayor Judith Gallego. Sinaandan sa una mga nalikad nga mga alkalde dira. Okay man, pero sining mga inadlaw nga natutsihan naton sa pag-aman sang adlaw sang independensya, madamo sang aktibidades kag daw masako, kag daw masadya ang mga komento sa aton nga mga silaynon, maayo kag positibo kayo, no. So ini comment naton sa liderato ni Mayor Judith Gallego bangod kay simple ni mayor nga ini pero grabe ang performance, no. Grabe ang papanikasog, grabe man ang iyakapisan. To gina-recognize na to, gina-comment na to ang ining sa isang liderato. Kaya ti, amo ning handom sa pamuluyo mo. Amo ning ginapakita sa pamuluyo na bilang the working leader bala. Kag pabansagan sa mga yara sa laylayan sa aton nga katilingban. Hindi lang dito lang sa babaw, kundi babatsagan sa laylayan sa aton nga katilingban. So, no wonder kung amo ni ang mga feedback sa mga kautoraton sila nun kay Mayor Judith Gallego, kag matahom diri kay ang mga feedback bala, way gahalin sa mga intelihensya, gahalin ya mismo sa mga ordinaryong pumuluyo ina mga masa nga sa una kadaligan nga mga alkalde dira, daw di na mabatsagan nga komento, no. Pero subong mabatsagan mo nga babatian mo ni mga commendation kag appreciation sa sinang sa isang liderato ni Mayor Judith Gallego. So nami man nga dayawon taman kada tagaan taman sang komendasyon kay ti, no, agud mag-inspire pa man sang dugang pagit ining alkalde dira sa may syudad sang Silay, no. Kag nami pa ni kay Mayor Judith Gallego kay hindi lang siya nga makapumuluyo kundi makatumulo man tungod kay ining alkalde malapit man sa pagtuluhan, malapit man sa simbahan, no. Hindi bala wala bala si pang duha-duha nga basta gani para sa Santo Patron sang San Diego di Alcala, insigida gahatag dayon katupa dayon ang bulig. Simba sa kahanginan. Wala mo kaabot dira kay sa una sa ko dira sa may syudad sang Silay pag bilang assistant parish priest dira o ka biker parochial biker sang parokya sa under ni amon nga nay parish priest sa Father Dimit Gatcha. Wala pa siya nag-mayor dira, no. Isa na para to siya atay ka I think vice mayor or konsihal, no, sang Banwa o sang syudad sang Silay. But this time kita naton ang yaman nga liderato nga very effective kag very concrete, no, sa mga pumuluyo nga nagahandom sa katingaran kag development sa ka lugar kasubong sang syudad sang Silay, mga kabinan. Simba. Okay, so muna na, no? Maraming salamat sa aton nga pagtibor nga adlaw. Before kita magtapos sa aton nga pabalagan nga sing aton Lunes edisyon, aton man pasalamatan, no, ang
mga kauturan to kaparian bangod kay naligad nga recollection ang aton nga recollection sa kaparian nagaaman subong sang mga importanteng mga events sa aton diocese ini palabuton nga instalasyon sa aton bag-ong amay sa aton diocese si Bishop Louis Galvenes from Kabangkalan no kag ini nga hubin nga obispo nga mangin incoming o aton incoming bishop ang amay sa aton diocese naghalin sa may Barrio Maao ti medyo bugal taman ini kay tungod kay aton ini no dili mismo naghalin sa aton kag ti of course ang aton nga mangin amay sa aton diocese aton ni pangamuyuan aton ni ampo aton buligan aton suportaran no kay ang handom naton nga maka sandyog aton nga diocese no sa aton simbahan diri sa lokal nga bahin no kag mapatigayon ang mga programa kag mga importante nga mga likuton para sa kayuhan sa aton mga tumulo. So aton ni ginapanguyuan ang mangin matabo nga instalasyon sa palabuton nga August 11 kabutan nga matumulo sa Laysang Bacolod aton ni siya antisiparon kag gabay nga sa inyo nga mga personal nga mga prayers include man ang Diocese sang Bacolod kaparian klabinigay sa aton nga obispo nga mangin obispo kag aton nga mangin amay sa aton diocese. Of course aton man pasalamatan ang outgoing bishop anay amay naton sa diocese Bishop Tiso Buson sa tanan nga mga yagin sakripisyuhan kag yagitinghuan para sa aton nga diocese sang Bacolod. So we always express our gratitude to our outgoing bishop Patricio Buson mga kabenan. Simba sa kahanginan. Okay, ito oras sa 55 minutos sa likas sa oras ng hapon at isa matakaw sa atong pagbalak ng adlaw. Padamo ko salamat kid kabayng padayon mo nagasuporta sa aton nga DYAF kay balayon ini mangin mouthpiece ng aton diocese no sa anuman nga mga importante nga mga topiko kag mga bagay sa kalan sa pagtulungan sa aton nga diocese sang Bacolod mga kabenan. Na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Okay, wag wala ng pag-asa darating din ang umaga. Amo ning may importanteng linya sa aton bahanon. Ano man akong kaimtangan sa pangabuhi, ano man gid atong mga tubang sa adlaw ng tanan, don't give up. Magpadayon nga magsalig sa Ginoo. Wala ka na siguras karong adlaw sing aton Monday presentation. Pasalamat kita sa aton nga mga kauturan diri sa studio, sa aton nga technical side kay Inter Igamurkada, of course sa creative team naton diri Patrick Figi, sa aton studio manager Reverend Father Dominic De Ramos, kay sa aton nga Social Communication Director Father Marvin Lavasan. Madamong salamat gid. May God bless us all. DYAF 1143 CMN Bacolod ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko.